Huwag na natin pakatagalin, tawagin natin at i-welcome ng palakpak ang ating tagapagsalita, si Benji Timtiman. Yan, pinagpalang gabi sa ating lahat. Bagamat maulan ay naririto tayo. Salamat sa Panginoon sa kalakasan na mayroon tayo. Yan, mag-start po ako. Mayroon po akong tanong. Ilang beses na po kayong nagsabi ng sana all? Di ba kapag may bagong kotse, ang kapitbahay mo, medyo sabi mo, sana all. Di ba? Tapos kapag may travel sa ibang bansa, makikita mo sa Facebook yung mga friends mo nasa Korea. Tapos nagpipicture taking pa, sasabihin mo, sana all. Di ba ganon? Parang sana all. Pero ngayong gabi, di ba sinabi po na kapag yon may mga magandang achievement ang ating mga kaibigan, mga kakilala, palaging nasasabi natin sana all. Pero ngayong gabi po, pag-uusapan natin, ang tunay na pagpapala ay hindi lang para masabi nating sana all, kundi para maging pagpapala rin tayo sa iba. Kaya mahalagang matutunan po natin na ang tunay na kasaganahan ay hindi tungkol sa dami ng pera o material na bagay, kundi sa layunin ng Diyos sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Ngayon po tayo ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa pagkakataong makapagtipon kami ngayon upang marinig ang iyong salita. Inaanyayahan po namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin at maisabuhay namin ang iyong mensahe. Naway ang bawat salitang aming maririnig sa gabing ito ay magdala ng pagbabago at magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. At tayo lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At ngayon, ang ating title po ay ating pag-uusapan ay prosperity with a purpose. Yan po. Ang aking title na inilagay ay Blessed for a Purpose, na ang ibig sabihin po ay pinagpala ng may layunin. Pinagpala dahil may dahilan. Yan. Everything we have is from God. And everything we have is for His glory and for the good of others. Yan. Sabi po, God is the source of every blessing. At ang sabi po sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, and it is today. Sa Tagalog version po, sabi dito, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na ang nagbibigay ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Amen. God is the ultimate source of everything we have. Naniniwala po ba kayo na ang lahat ay galing sa Diyos? Amen. Amen po. He gives us the ability to create wealth. Sabi po, always give God the credit in every success and blessing sa ating mga buhay. Dahil yun ay nanggaling sa ating Panginoon na napakabuti sa ating lahat. Next slide po. Number 2, blessed to be a blessing. Maging daluyan daw tayo ng pagpapala, mga kapatid. Tayo ay pinagpala para maging pagpapala. Sinabi po sa Genesis 12:2,
I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Yan po ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Pagpapalain kita at magiging pagpapala ka. Ang sabi po, ang blessing na ipinagkaloob niya kay Abraham ay naging pagpapala din sa maraming tao. Kahit po tayo, pinagpala tayo dahil po rin po si Abraham ay pinagpala ni Lord. Sabi niya kasi, pagpapalain kita at pagpapalain ko ang iyong buong sambahayan, buong lahat, pati mga, ay parang namanan na natin ang blessing na yon. So sabi po, God blesses us not just because for our own good, but we can be a blessing to others. Yun po lagi sinasabi na maging pagpapala tayo sa ibang tao. Kung ano ang ating natatanggap, hindi po ibig sabihin nun, titigil na ito sa atin. It is meant to flow through us. Tayo dadaan lang sa atin. Ginamit tayo upang maging daluyan din ng mga pagpapalang ito. Yan. Next po, sabi po sa number 3, prosperity has a purpose. Sabihin mo nga sa iyong katabi, prosperity has a purpose. Yes. And sabi po sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. So yan. God blessing, empower us to do good works and meet the needs of others. Use your resources to make a difference in someone's life. Yun pang tinuturo sa atin. And next naman po sa slide 4, sinabi po dyan na the danger of prosperity. Ayan, kapag mayaman na, meron din palang danger, no? Hindi porket mayaman ka na, okay na yung buhay mo, masaya na. Sabi dito, so ibig sabihin po, ang blessing na natanggap natin ay nagiging danger din kapag wala ang Diyos sa ating buhay. Sabi po, sa Luke 12:16 to 21, babasahin ko po yung Tagalog version. Sinabi po rito, at isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. May isang mayamang tao na umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang lahat ng aking mga ani at mga ari-arian. At pagdating ng 19, sinabi dito, at sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon, kayamanan, na sasapat sa iyo sa loob ng maraming taon. Magpahinga ka na, kumain, uminom, at magpakasaya. Yun ang kanyang nasa sa isip. Pagdating ng 20, sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito kukunin ng iyong buhay. Kanino mapupuntang mga naipon mo? Ayan, pagdating po ng 21, sabi po, ganyan ang nangyayari sa taong nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Ngunit, hindi naman mayaman sa paningin ng Diyos. Itinuturo po ni Jesus na hindi mali ang magkaroon ng ari-arian. Ngunit, maling ilagay ang tiwala at seguridad sa kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang pamumuhay para sa Diyos at paggamit ng ating mga pagpapala upang luwalhatiin siya at paglingkuran ang kapwa. So yun pala. So binibigyan tayo ng kayamanan ni Lord, pero hindi lang para sa atin, kundi merong purpose yun. Sabi po dito, eto pa. Next po, sabi dito, hindi pa pala. Sabi dito, the danger of prosperity. Sorry, dito. The rich man, itong mayaman na tao na to, was not evil. Hindi naman siya, because he was wealthy. But because his heart was self-centered, nakatuon lang isip niya sa sarili lang niya,
He forgot God. Nakalimutan niya ang Diyos. And live only for himself. Namuhay siya para sa sarili lang. The lesson here is when we focus on ourselves and our possessions, we become empty on the inside. So sabihin, kapag parang wala ang laman yung puso mo, kundi yung sa kayamanan, sa material. At ang warning dito, life is fragile. Today, we have it all, but tomorrow, kapatid, yan, paano yung bukas? Maaring mawala ang lahat. Kasama yung buhay na dapat na i-enjoy mo pa. So sabi dito, don't store up only for yourself. Store up treasures in heaven. Mga kapatid, mag-ipon daw tayo ng yaman sa langit. Sabi dito, yan, next naman ay faithful stewardship. Sabi dito, tapat na pamamahala. Number 5. Sabi po sa 1 Timothy 6:17-19, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as firm foundation for the coming age, so that may take hold of life that is truly life. Itinuturo po dito na ang mayaman ay huwag maging mapagmataas, diba? O umasa sa kayamanan na mayroon siya. Dahil ito ay hindi permanente. Sabi mo yung katabi, kanan at kaliwa, ang yaman mo ay hindi permanente. Yes. Hallelujah. Sabi dito, sa halip, dapat tayo ay magtiwala sa Diyos na siyang masaganang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Hinihikayat tayo na gumawa ng mabuti, maging bukas palad at mapagbigay upang makapag-impok ng tunay na kayamanan para sa hinaharap at makamtan ang tunay na buhay. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Ang tunay nating kayamanan ay nasusukat sa ating pagiging mapagbigay at sa mabuting epekto nito natin sa buhay ng iba. So, talaga ngayon sinasabi na maging pagpapala tayo sa ibang tao. At yan sabi naman dito sa Matthew 6:33, ito palagi nating napapakinggan ito, no? Seek first the kingdom of God, sabi dito, and His righteousness, and all these things will be given to you as well. When we put God first, He takes care of the rest. May God and His purpose your priority in every decision. Ngayon po, ako po ay may maikli po akong testimony ng aking buhay. So, ayan. Kwento ko lang po na ako po ay dating OFW at banda po ako sa Japan. At doon na po ako nakabumuo ng family. Doon na kami nagkaanak. At tapos, 11 years po mahigit na pagtira po namin sa Japan, ay nakapagpundar po kami ng bahay at lupa dito sa Pilipinas. Panahon na yan po, di kami namumroblema sa pera, maayos ang aming buhay at maginhawa po. Nakakabili kami ng aming mga pangangailangan. Dahil po may negosyo po kami doon sa Japan noon. So, yun po. Tapos malaki po yung aming mga kinikita. At alam niyo po, kahit po yung time na yun, talagang pinagpala ako ni Lord kasi nakakaipon ako. Even my husband, narigaluhan ko po ng Rolex. Imagine sa pagtatrabaho lang namin doon. Tapos, basta marami pong mga pagpapala ang Diyos sa amin na hindi ko na po mabilang. At nang umuwi po kami dito sa Pilipinas, nagka-negosyo po kami, nagka-hardware kami, nag-buy and sell kami ng mga sasakyan. At take note, 2 po yung aming kasambahay. Hindi ko po ito sinasabi mga kapatid,
dahil nagyayabang ako, no? Kundi sinasabi ko ito para po ipatotoo sa inyo na kayang bawiin ng Diyos ang lahat ng mayroon tayo. So, kaya pala sa isang idlap, kayang-kaya ni Lord na mawala ang lahat ng yon. Inaalaw yun ni Lord. Natunaw pong lahat ang mga ari-arian na yon. Ultimo po ang minana kong mga lupa ay naisanla at kalaunan ay nawala din. Alam niyo po, one thing I realize, kaya nangyari yun sa amin, yung mga tinuturo, may tinuturo ang Diyos eh. At kasi our hearts were so set on our own possessions, ang gusto ng Diyos maging mabuti ka. Hindi ka sa pamilya, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa lahat ng tao sa mundo. Nasabi dito, kung yumaman na binigay yung yaman na binigay sa amin ni Lord, may purpose yun pero hindi namin nagawa. Dahil nakapokus lang kami kung paano dadami yung pera namin. Nakapokus kami sa yaman at material na bagay. Kaya, kaya wala pong kabuluhan ng yaman na pinagkaloob ng Diyos kung hindi natin ito gagamitin ng tama. Kasi lahat may purpose yun eh. So, dito po sa slide 7 po, itinuturo naman po sa atin yung application. Sabi dito, prosperity with a purpose. Sabi dito, be grateful, remember God as the source of your blessing. So, sabihin, palaging tatandaan na ang ating mga pinagpapagpalang ito galing sa Diyos. Be generous. Be a channel of God's blessing to others. Yun pong tinuturo sa atin. Maging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Be faithful. Use what you have for God's glory. And the last is be eternal-minded. Invest what matters for eternity. Mag-ipon nga daw ng yaman dun sa langit, yung panghabang buhay. Ituon ang inyong puso sa mga bagay na walang hanggan at mamumuhunan tayo sa mga bagay na may kabuluhan sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. At ang reflection naman po dito, ito po, meron pa po ba? Sabi po dito, yun nga. Yan, atin pong pagnilay-nilayin, sabi dito. Am I using to bless others? Ginagamit ba natin yung blessing natin sa iba? Or pang sarili lang natin? Number 2, is my heart set on God or on my own possessions? Pangatlo, what legacy am I building with what God has given me? Ang pang-apat naman, have I stored up treasures in heaven? Sinasabi po dito na prosperity is not wrong, but prosperity without purpose is dangerous. At kapag tayo sumunod sa nais ng Panginoon, ito naman ang ating matatanggap. Yan. Nakita niyo po yan? Kung tayo ay sumunod sa ating Panginoon at ginamit natin ang yaman natin para sa pagpapala rin ng iba, sabi dito, well done, good and faithful servant. Sabi dito, you have been faithful with a few things. I will put in charge of many things. Come and share your master's happiness. Hallelujah. Di ba po, ang sarap? Na iniimbita tayo ni Lord na magsaya daw kasama siya. Ang sabi po dito, next po, live for a purpose that lasts forever. Life is not about how much we accumulate, but how much we make an eternal impact. Ang sabi po, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating naipon, kundi sa kung gaano kalaki ang ating naiwang walang hanggang epekto para sa kaharian ng Diyos at sa buhay ng iba. Hallelujah! Yun lamang po at to God be all the glory. Dalangin ko sa Panginoon na mayroon po tayong natutunan. Purihin ng Diyos.